po, magandang hapon. Ngayon po ay October 14, 2024. Sabi ko 1998. Ayan, pray po Panginoon, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Praise the Lord, glory to God. Purihin ka Ama, salamat pong muli sa isang biyaya o Diyos na kami makalapit sa iyo Panginoon. Na kami makapagpulay na yung mga salita. Salamat po, dakilang Diyos, sa araw na to, Panginoon, sa ngayon pa lamang, O Diyos, ay inaangkin na namin ng pagtatagumpay, sapagkat, O Diyos, binigyan mo ng kalakasan ang iyong abang lingkod. Bagamat sobrang init, Panginoon, patuloy na tumitindi ang init sa mga panig ng mundo, hindi lamang sa Pilipinas, dakilang Diyos, kundi salamat sapagkat ikaw ang Diyos na nag-iingat. Panginoon, salamat po sa mga nagdaang araw na ikaw ang aming protector. Dakilang Diyos, ikaw lamang ang aming inaasahan, anuman po ang dumating, bagyo, lindol, kahirapan, sakit, sa iyo lang kami tatawag. Salamat po sa patuloy na pag-iingat mo sa iyong mga anak, patuloy na pagpapala, dakilang Diyos na pinapadaloy mo sa bawat isa sa amin. Ama, sa mga pagkakataong ito sa aming pagbubulay na yung mga salita. Nawa, O Diyos, ikaw ang maluwalhati. Panginoon, dakilang Diyos, samahan kaming lagi na yung Santong Espiritu. Dalangin namin, Panginoon, sa aming mga kaibigan. O Diyos, na patuloy mong pakaingatan ng bawat isa. Dalangin namin na kung sila man po ay nasa pagkakatong ito na hindi maganda ang kanilang kalagay. Ama, tulungan mo po ang bawat isa. O Diyos, ikaw po ang maging sandigan namin. Nawa, Panginoon, na tumawag ang bawat isa sa iyo, O Diyos, anuman po ang aming kalalagayan sa buhay. Dalangin namin sa pagbubulay, O Diyos, na iyong mga salita. Panginoon, ang aming mga kaibigan, O Diyos, ay mapukaw po ang kanilang mga natutulog na isip, na puso, Panginoon, na tunay na malapit na ang papapalit ng aming Panginoon. Salamat po, habang buhay namin ikaw papagpurihan, paglilingkuran, luluwalhatiin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ayan, bati po tayo ng happy birthday. Happy birthday to Juna Tulabis, happy birthday to Christian Jacob, happy birthday to Brother Ace Armea. Happy birthday to Brother Rupert Libra Castro, si Kuya Rupert po. Yan. So, ayan, happy birthday po sa inyong lahat. Maligayang kaarawan. Enjoy lang po kayo sa birthday nyo. At, ayan, huwag tayo makalimot na magpasalamat sa isang taon na binigay ng Panginoon sa inyo na kayo iningatan, pinagpala, at sinamahan. Yan po. So, may God bless you. May God bless your family also. And may God keep you protected always. So, may God give you the desires of your heart po. Happy birthday. Teka lang. Yung table ko ang taas. Okay po. So, teka rito tayo. Teka lang. Sana maiksiling po ito. By the way, thank you po sa lahat. Sa lahat na nagtsatsaga pa rin manood ng ating mga sinishare po at saka nagsusupport po sa atin. Thank you. Ayusin ko lang. Ang title po na ating FB Live ngayon po. Sino ang tiyak na kukunin ng Panginoon? Who are those people that will surely taken by God in the rapture? In Hebrews 10:38, NLT New Living Translation, and my righteous ones will live by faith, but I will take no pleasure in anyone who turns away. At in Luke 18:8, New Living Translation, I tell you, He will grant justice to them quickly. But when the Son of Man returns, how many will He find on the earth who have faith?
So, who are those people that will be taken by God? Sino ang kukunin ng Panginoon? Siyempre, sa rapture po yan. Tapos, sino makakasama? So, those righteous ones. Diba? Those righteous ones. And those people that has faith. Diba sabi niya, but when the Son of Man returns, how many will he find on the earth who have faith? And LT pala yung kinuha ko, kaya ako nalito eh. Yan po. So, ito yung katangian ng alagad. Natiyak na kukunin ng Panginoon, hindi umuurong, no retreat, no surrender, at nabubuhay po sa pananampalataya. Yan, kaya ang walang pananampalataya, di ba, Hebrews 11:6, ay hindi kalulugdan ng Panginoon. Walang pananampalataya po ay hindi kalulugdan ng Panginoon. Kailangan talaga manampalataya nga yung po sabi natin ng yung sabi ng mahal na Presbyter Levi Periol. Dalawa yan. Isang mananampalataya at isang nakikinig lang. Kaya yung nanampalataya ay may pag-asang makuha. Yan. Pero syempre, konting trabaho. Trabaho na pagtibayin yung pananampalataya mo, maging righteous ka, matuwid ka, syempre, kukunin ba ng Panginoon yung ubot ng sama? Di ba po? So, kailangan, dahil libre na nga yung kaligtasan, abay, paghirapan naman natin yung, di ba, pagpasok sa langit, yung sabi na mahal na Bishop Aldrin Palaka, belated happy birthday yesterday, na it is one thing to enter to receive salvation, but it's another thing to enter in heaven. So libre, 'di ba? Libre yung salvation, pero yung pagpasok mo, 'di ba? Konting galaw baka ma-stroke ka kaya. Yan po, hallelujah. Yan, so yung katangian na hanapin ng Panginoon ay yung may pananampalataya, hindi umurong, no retreat, no surrender, kaya kahit na even like myself, I am paralyzed, still I'm doing the work of the will of God. Diba? To share the gospel, to let the people know the truth so that they can receive salvation. Ayan, I'm still going to church, although yesterday it's online. Ayan po. So I'm obeying the commandments of God. Diba? How can you be righteous if you will not do anything for God? Diba? Paano ka magiging matuwid kung ikaw ay magpapasama? Diba? So, yun po. Okay? Hindi na natin pahabain yan. Pag dumating ang Panginoon, hanapin sa ating pananampalataya po. In Acts 14:22 NLT, where they strengthen the believers, they encourage them to continue in the faith, reminding them that we must suffer many hardships to enter the kingdom of God. Yan. So, anyone who wants to enter the kingdom of God, of heaven, should continue to serve the Lord and should live by faith. And yun nga eh. Diba, if you want to be my disciple, tawag dito, deny yourself and follow me. Ayun nga, take up your cross and follow me. Yan, kaya po, may babatahin ka talaga. 'Di ba? Sabi ko nung isang araw, pag yang pinipreach sa inyo, walang paghihirap, puro pagtanggap lang, tapos na, hindi yan ang tunay na yung title natin? The true message that we preach. So, pagka yung inaano lang ay, tatango ka lang, oo, tinatanggap ko, hindi yung true message. 'Di ba? So, kailangan, merong talaga, na tatanggap ka, papabautismo ka, magsisi ka sa kasalanan mo, ayan, at maglilingkod ka. Ayan, maglilingkod tayo. Ano po? So, Acts 12:13, kung ako nagkakamali. Tama ba? Ay, sorry, Ecclesiastes 12:13 po yata. So, wag niyo kung yung pagmali-mali po yung aking ha. So, ayan. At, bakit nga ba kukunin ng Panginoon ng kanyang mga alagad? Why God will going to take all His righteous disciples
dahil may nakataktang dakilang kapagyatian na walang kapantay at di pa nararanasan ng sanlibutan. In Matthew 24:21, maiksig lang po ito. Ayoko na mahaba. A New International Version. For then there will be great distress, unequaled from the beginning of the world until now, and never to be equaled again. Kinuha ko sa Tagalog, medyo mahirap yung English niya. So, Mateo 24:21, sapagkat sa panahong iyon, ang mga tao ay magdaranas ng matinding kapigatian, hindi pa nararanasan ng likain ang sanlibutan hanggang sa ngayon at hindi pa nararanasan pa kahit kailan. Nakakatakot, diba? Yan, kaya sabi ko sa inyo, nakakatakot, may iwan. Yan, parang yung Home Alone, diba? Naiwan siya sa bahay, marami nangyaring, napanood nyo ba yun? Diba? May maraming masasamang loob na dumating. Pag naiwan ka sa rapture, ano sabi dyan? For then there will be great distress, unequaled, wala pa kaparehas, from the beginning of the world until now and never to be equaled again. Sa Tagalog, sapagkat sa panahong yaon, ang mga tayo magdaranas ng matinding kapighatian. Hindi pa nararanasan ng likain ang sanlibutan hanggang sa ngayon. At di na mararanasan pa kahit kailan. Kaya nga po, yan, na iyak-iyak tayo, di ba? Para lang mag-akay ng kaluluwa. Pero matigas ang ulo ng tao. Yan. Kaya, di ba? Bahala na po ang Panginoon. Yan, I told, every time I told God, I will do my best and He will do the rest. Yan. He knows that when I'm going to, or even the brethren, or anyone, yan po, anyone in the church, or someone, di ba, in the other faith, na I told you from the 12 tribes, yan, whenever we are going to invite the people to the church, they will say, if I have time. Yan, di ba? If I have time, if I'm not busy, di ba, pag naiwan ka, hindi mo na, baka sabihin mo, dapat pala nagkaroon ako ng oras. Ayan, dapat pala nagkaroon ako ng oras na maglingkod kasi, pero wala na, hindi mo na yung masasabi pag nangyayari yun. Kaya, ayan, di ba? So, yan po, purihin ng Panginoon na may isa sa papala akong di ba? So, ayun nga, ngunit mapalad ang mga alagad na hindi nakatalaga sa galit ng Diyos, kundi kaligtasan, in 1 Thessalonians 5:9. NIV, for God did not appoint us to suffer wrath, but to receive salvation through our Lord Jesus Christ. Di ba nasabi natin, pag ikaw ay nasa kawan ng Panginoon, ingatan ka. Kasi kahit naiinis ka na sa kawan leader mo, yan, para magpaalala sa'yo, at least, di ba, nagpapaalala. May magpapaalala, may nag-iingat sa'yo, kahit maasar ka na, maalala mo. Kasi pag hindi, maalala mo yung kawan leader mo, pag ikaw ay nagipasaway until the end. Yan po. So, pero sabi nga, di ba, for God did not appoint us to suffer wrath, but to receive salvation. Sa mga, sa mga righteous, siyempre, sa mga maiiwan talaga, sa mga no retreat, no surrender, disciple of God. And, yun nga until we are, ano ba yung matyaga? Hindi ko na alam sa English po. Until we are taking care of the Word of God in our faith, we are saved. In 1 Corinthians 15:1-2, now, brothers and sisters, I want to remind you of the gospel I preached to you, which you received and on which you have taken your stand. By the gospel, you are saved, if you hold firmly to the word I preached to you. Otherwise, you have believed in vain. Yan, marami yan na sumampalataya lang kasi napilitan, kasi nainis na doon sa nag-akay. Diba? Kaya po, sa church, ayan, maraming nababautismuhan, pero hindi na nanatili, kulang sa prayers din, at saka hindi naalagaan. Yan, by the grace of God, I left you
few in my Akay invite by the grace of God, and even I am here in the Philippines, I am trying my best to at least to remind them, 'di ba, to keep their faith and always be strong in the faith. Yan, and do the will of God so that they will be saved. Then those invites and their whole family po. Kaya nga maraming tinawag ko, konti pinili. Even we are already in the faith and you are not doing the will of God, you are not obeying the commandments of God, still, even myself, yan po, pag ako ay nag-backslide pa, diba, sa kalagayan ko na to, na ako ay magpapabaya. Abay, paralyzed ka na, tas may iwan ka pa sa rapture, di na nakakaiyak, diba? Kaya nga yung ikaw ay mahirap ka ngayon. Abay, huwag ka naman maiwan pa sa rapture dahil hindi ka lang mahirap at talagang ikaw ay nakakaawa. Diba? So, at least mayaman ka sa pananampalataya, mayaman ka sa kaharian ng Panginoon. Yun po. Dahil yung kayamanan nga, ang tunay na kayamanan, yung eternal kingdom of God. Yan, nakasama tayo ng Panginoon na maghahari po. Yan, diba? 1,000 years. No po. So, kailangan matyagang iniingatan ang salita ng Diyos. Narinig mo, mag-tithes ka. Yung Lord's Day. Magsimba ka kahit merong happy. After na yan, saka na yung dadaluhan mong birthday. Bibigyan ka ng higit na pagkain ng Panginoon kaysa sa mga pupuntahan mo. Mas higit na importante, umaten ka muna, saka mo puntahan yung mga pupuntahan mo. Yan. So, walang hinihingi mahirap ang Panginoon sa atin, sa totoo lang. Yun ang naiisip ko lang, ha? Tawag dito, kasi ako pa kung kailan ako na-paralyze, saka ako naisip eh. Hindi po. Saka natin na, siyempre lumalim tayo sa pananampalataya. Purihin po ang Panginoon na yung napagtagumpayan ko. Kung napagtagumpayan ko, kaya nyo rin pagtagumpayan ko. Yan. Lalo na doon sa mga kaya magkaloob. Ako wala nga ako ipapagkaloob eh. Pero biyaya kasi, sunod lang tayo na sunod sa Panginoon. Kaya naman ang Diyos, 'di ba? Sinasamahan tayo. Yun po, kaya iba talaga yung pagmasinurin. Yan, pagpasaway, napupunta sa kapahamakan. Kaya ako ay ako ay po, kasi pasaway, yan. Di ba sabi ko nga sa Dubai, ako ay dapat evangelism, ako'y tago ng tago. Pero biyaya ng Panginoon, ngayon po ay ginagamit pa rin tayo ng Diyos kahit na kahit na tayo ay paralyzed. Yan, Veronica, wala ka nang may excuse, ha? Nakaupo ka na lang dyan, magdadaldal ka na lang kahit ka paralyzed. So, wala na akong madadali sa Panginoon, di ba? So, yun po. Kaya, pag tayo ay naiwan, Matthew 7:21 nga sabihin natin sa Panginoon, yun nga, sabihin ng Panginoon, hindi ko kayo kilala. Hindi naman kayo gumagawa ng kalooban ko eh. Kahit pumunta sa church, hindi kayo makapunta. Ba't kayo tatawag ng Lord, Lord? Diba? So, purihin po ang Panginoon. Tandaan natin yan na sino ba yung kukunin ng Panginoon? Yung tiyak na kukunin. Diba? Kailangan sigurado tayo, hindi pwedeng sinisigurado. Kaya, kailangan ginagawa mo yung kalooban ng Panginoon. Para ikaw ay sigurado. Ako nga nandito lang sa bahay, nagkukuting-ting ng cellphone, ng laptop, iniisip ko pa, Lord, baka ako ang sama-sama ko na. Wala na ako kinakausap ko yung laptop, tsaka Panginoon, parang pa ako, minsan, di ba, nag-iisip ako na baka may nagawa kong masama, ganyan po. Pero yung nga, purihin po ang Panginoon na ang Diyos po ang nakikipag-usap sa atin, yan po, ang Diyos ang, eto nga, nagbigay ng lahat. Dahil di naman ako makakapagsalita kung hindi ako sinasama ng Panginoon, kung yun nga, na siyang nangako. Diba?
I will not leave you nor forsake you. Kaya tayo ay, o sige Lord, sabi mo mag-ano ko, di ba? Mag-share ko, o mag-share. Yan, o yan. Biyaya naman po. Di ba? Kahit bubulol-bulol minsan. Pero, ang pagtatagumpay binibigay po ng Panginoon. Ano po? Puri po kayo, iiyak na naman tayo. Yan po. So, bakit kukunin nga? Dahil may tribulation po. May great tribulation. And kagabi, eto share ko lang. Na, alam mo yung ano, yung sobrang lapit na. Yan po. Kaya wag tayo mag-ano sa sinabi ko na 2 years or less. Hindi ako nag-ano dun eh. Hindi ako nagre-rely sa mga ganong, kahit sinabi ko yan na sinabi ng Panginoon, tayo po ay magpasigurado. Yan, di ba para walang chance passenger? Pagka ikaw hindi mo kinonfirm yung seat mo sa aeroplano, eh pwede talaga maiwan ka. Yan. Kaya kailangan, bago ka mag-flight, ito-double check mo sa airlines. Ganun po talaga. Eh yung asawa ko kasi noon, ayun nga, hindi nag-confirm o nakabili siya ng another ticket. Yan. At mas malaki syempre binayaran niya at the same time na inano na siya na ano, binigyan siya ng ultimatum ng company niya. Nasa McDo siya way back in Kuwait. Yun po kasi pareho kami nag-work doon. So, kailangan talaga confirm. 'Di ba? Kaya confirm mo una bago ka ma-confirm. Syempre, tanggapin mo yung salvation, 'di ba? Hindi ka mako-confirm kung hindi mo tatanggapin. Yan. So, punta ka sa church at hanapin mo na yung pastor doon, hanapin mo na kung sinong available. Sabihin mo makinig ka ng Bible study, tatanggap ka ng bautismo. O yun, dire-diretso ka na, di ba? Makinig ka ng Word of God lagi at dumalo ka sa mga gawain sa church. Yan. Para ikaw ay makasigurado. Yan. So, wag pong magalit yung mga kapatid natin sa church, di ba? Dahil yun ang totoo. Dahil ang Diyos nga ay walang tinatangi. Hindi naman pwedeng, ano ba naman yan, Lord? Eh, yun ni isa eh, bigay lang ng bigay eh. O eh, hindi naman nag-evangelism. Diba? Puro bigay eh, marami siyang pera, maganda trabaho niya. Diba? Hindi pantay. Pero ang Diyos kasi nga ay pantay. Yan, walang favoritism. O kaya kahit ako pinapalo po. Okay po, kaya nga nakakatakot. Loko-lokohin ng Diyos. Yan yung pala yung napanood ko, yung mga nagmamak sa Panginoon, nagkukutya. Diba yung natin sa Olympics, yan, na yung sa France, agad-agad, yung palo ng Panginoon. Kasi hindi mo pwede talagang joke-jokein ang pangalan ng Panginoon, biru-biruin, kutya-kutyain. Yan po. Kaya, ako kahit minsan nag-joke, abay binabawi ko kagad, nakakatakot. No po. So, yan ang ano natin at yung nga, test and temptation bago ko makalimutan, hindi po natatapos yan hanggang hindi pa nag-rapture. So, dadaanin ka pa talaga eh, kasi baka mamaya kala mo tapos yung test and temptation. Kaya ako ay, ano rin, pagka merong, eto, ano ka na lang, may ano nga sa yung nangunguling ka, sabi ko nga, eto kaya yung babaeng bao, diba? Yung sa may huwes, tama ba yun? Yung kinukulit niya. Kasi lagi nag-ano sa akin, at saka pag, ako yung hindi ganyan no, na, pag masasabi sa'yo, sis, may laman Gcash mo, wala nang pasintabi, yan talagang ora-orada, pero sabi ko nga, natulungan ko na siya. Kaya lang pag hiningi mo yung address niya, at saka yung number niya, dead man na. Lilitaw na naman mga 5 araw, may pera ka na dyan. Ganyan. So, pagka kinakausap ko Panginoon, kasi minsan, meron naman ako ibibigay talaga. Kaya lang, ganun lang din siya. Hindi siya nag-ano. So, ako ay, syempre nakikita naman ng Diyos kung bahala ka nga sa buhay mo, 'di ba? Ang puso po natin. Kaya, alam na rin ng Panginoon kung ako ay nagmamaramot o ano. Pero ang gusto ko ay, kahit paano, di ba malapit sa Panginoon? Yan, although yung sabi ko nga na nagsabi sa akin na okay lang kami, salamat sa pag-aalala. Ano mo yun? Parang
ay nakakalungkot talaga na pagkabigay mo ng tulong. Okay na kami, nakabili na ng gamot, ganyan, thank you. Pero hindi na naisip ano kaya yung sinabi ni sister. Ano kaya, mag-ano kami puntahan yung church, or baka totoo to, may rapture, may tribulation, di ba? So, sana mamulat yung mga mata nila, yung isip nila, na hindi naman ako nagjo-joke. Yan. Although marami talaga sa atin na, kasi nga hindi nila alam ang salita ng Diyos. Kaya, ayun ba? Diba? So, yun po, ang China. Diba? Ano, yung may sinare akong verse, pero hindi ko lang na inaano po ngayon, na yung mga, ang sabi doon sa verse na yun ay, yung binibit niya, yung kapwa niya, ano ba to, yung mga kapwa alipin. Yan. Yun po ay kasama din ang mga bansa, sabi ko nga, di ba? Kasi may mga bansa na salbahe, yan, at kasama yan sa galit ng Diyos. Yung mga bansa na, eto karumal-dumal talaga na panood ko, last na lang po. Ewan ko, mapapailing ka talaga. Yung mga bansa na ano na, kaya marami nagpapakasal do ng same sex, kasi nga ay allowed. Although parang iba pa yata doon sa bansa talagang na ang sabi na mahal na Apostol Jonathan Periol na yung US ba? Yan. Pero hindi ko yata sa US nakita yun eh. Yung kinasal yung same sex. Same sex galing sa Pilipinas po. At ewan ko, talagang misa mapapalunok ka na lang. Yan po. Na ang USA, di ba? Ano nga, sila yung mga gustong mag-separate na sa Panginoon. Ang China, ang France, di ba? So, yung mga gustong humiwalay na sa Diyos, sa Biblia, sa Word of God, yan ay, kunyari, yung China, ano ba ginagawa sa Pilipinas? Di ba? So, sila ay, kumbaga yung kapwa alipin na Pilipinas, lahat tayo alipin eh, bawat bansa, bawat tao, individual. So, anong ginagawa nila? Binibit, pinaparusahan, or inaalipusta. Ano ba ginagawa sa gobyerno ngayon? Yung napanood ko kagabi, pag na nating, professional con artist to. Yan, ay sayang nga yung merienda eh. Sayang yung merienda, araw-araw sa Senado, tas wala naman nangyayari. Yan po, so wag magalit sa akin mga diba, ginagawa nila lahat. Pero pag ang kinakausap mo ay sadyang sinungaling, yan, at talagang yung yung kasalanan, yung, diba, kumbaga sa stain, makapal na, hindi na nalilinis, parang yung sa toilet ka, sabi ko, may hirap talaga, kaya kailangan natin ng bautismo para tayo mahugasan. Ano po? So, purihin ng Panginoon, ang daldal ko na. Kaya, sana po tayo ay, yan nga, tayo isa sa mga mapalad. No po, na masasama sa rapture. Kaya, lagi nating ingatan po ang salita ng Diyos, ang ating salvation, taliwas sa mga nagsasabi na once you are saved forever, or kaya, yung narinig ko nangangaral, sabi niya, basta nagsapalataya ka, kahit wala ka namang gawa, ay okay na yon. Kaya tayo po ay maging mapanuri. Ha? So, tingnan mo yung nangangaral, kasi baka subscriber lang ang gusto nila. Yan, o kaya followers lang po. So, mag-ingat tayo sa mga alam ng Diyos ang puso natin. So, hindi sila mapapawalang sala. Kaya nga ako pag nangangaral, nagpipreach ng Word of God. Baka, Lord, mali yung understanding ko, nakakatakot. Yan po. Kaya, at least nakalimutan ko yung verse, yun na hindi naman sadya. Diba? So, hindi ka na talaga na mali. Talagang, hindi ko memorize. Okay po. Yan. Kesa na may memorize mo, mali pa naman yung pagkakaintindi mo. Diba? So, okay, yung binasa-basa mo na dyan, hindi mo pinag-aaralan. Yan po. Kaya, napakahirap. Yan, may kausap ko kaninang kapatid. Yan. Basta may binigay siya, ganyan. So, sabi ko, Lord, bahala ka na lang kung ano yung dumating sa akin, tatanggapin ko. Kung ito'y talagang galing sa'yo, ganyan. So,
Ayan, yun daw ay regalo. At yun nga. So, ako kasi, ang tawag dito, basta yung ano natin, yung paglilingkod natin sa Panginoon naman yun, hindi naman sa tao na po. Yan, dahil ang habol natin kayamanan sa langit. Ang habol ko yung aking mga kahilingan sa Panginoon. At ayun din naman sabi ko sa kanya, yung mga dumarating sa akin, nilalabas ko rin. Yan po. Kasi nga, syempre, inaano ko yung yung pambili ko ng Permax, ng Hilin. Pero, ano nga din, yung tinutulong mo rin. Yan po. Kasi kaya ka tinulungan, dahil para ka tumulong, 'di ba? So, yun, hindi reason ang pagiging paralyzed mo para hindi ka tumulong. Although, nagagamit na tayo ng Panginoon sa pangangaral po, ay may ano pa naman, may ano pa na pwede ka, kahit nangangaral ka na, hindi mo pwede sabihin sa Panginoon, oh Lord, okay na to. Ayan, di ba? So, kung ano yung kaya, na po. So, purihin po ang Panginoon. Salamat po ulit sa inyo. Ayan, napadaldal na ako. Next time, gusto ko i-share kasi yon. Pero, hindi ko pa, marami kasi akong nagawa kanina at may kausap pa tayo, kaya hindi ko nagawa. Ayan po. Pero, yung mga, yung mga countries na masasama, yan, ako din po ay naiinis. Diba? So, yan po ay hindi lingid sa Panginoon. Lahat sila ay may karampahatang parusa. Yan. At, yan, para sa tao rin, kaya sa mga mayayaman nga, 'di ba? Sana po talaga kabagan sila ng Panginoon na maalaman nila yung totoo. Yan po. Hindi pa ako nag-ready doon sa sinasabi, siguro po ay bukas. Yan. So, dahil nga po tayo ay nagmamadali na, sobrang nagmamadali na, kaya kailangan ko rin gawin yun. Although, hindi ko sure kung magagawa ko po. Kasi mag-aaral na naman nga po ako. So, purihin po ang Panginoon, tayo po manalangin. Praise the Lord, Lord God, dakilang Diyos. Salamat pong muli sa pagkakataong ito, Panginoon, na binigay mo sa iyong abang lingkod na makapagbahagi na yung mga salita. Dakilang Diyos, pawang katotohanan na ikaw, O Diyos, na naghahayag sa iyong abang lingkod. Salamat po, Panginoon, sa kahabagan, O Diyos, na binigay mo sa bawat isa sa amin, lalo tigit sa iyong abang lingkod, Panginoon, na patuloy ko, O Diyos, magampanan, Panginoon, na malaking pagkakatiwalang ito. Ama, patuloy naming dalangin, O Diyos, sa aming mga kaibigan na may sakit, ikaw ang magpagaling. Sa aming mga kaibigan na maraming dalahin sa buhay, O Diyos, sa mga spiritual nilang kalagayan, sa kanilang mga kalakasan, O Diyos, Panginoon, abutin mo na yung mahabang kamay ang bawat isa. Dakilang Diyos, nawa ang bawat isa, Panginoon, ay huwag mahiyang tumawag sa iyo, humingi sa iyo, sapagkat ikaw ang Diyos na mapagbiyaya. Panginoon, hindi ka madamot kahit kanino, O Diyos. Kahit na kami, Panginoon, ay minsan ay madamot sa kabuuan namin, Panginoon, maging sa mga ibang bagay, dakilang Diyos. Ngunit salamat sapagkat meron kaming Diyos na handa magbigay anuman ang aming hingin sa iyo. Salamat po, Ama, sa oras na to, sa araw na to, dakilang Diyos. Patuloy namin dalangin na marami pang tumanggap ng kaligtasan. Ama, sapagkat wala nga nakakaalam po ng bukas, tanging ikaw lamang. Salamat po. Muli dalhin mo kami sa araw ng bukas, O Diyos, na may higit na kalakasan, Panginoon, upang patuloy pa may bahagi po ang iyong mga salita, ang iyong mga katotohanan, Panginoon, kung gaano kabuti ang aming Panginoon. Salamat po, ito pang aming dalangin, at patuloy na pagtitiwala sa pagkapangyarihan pangalan ni Jesus. Amen. So, ayan po, see you po all tomorrow. Salamat po sa mga kapatid na nag-support, and yan, God bless us all. Glory to God po.